So, meron po akong tanong sa inyo. Muli isa pong mabiyaya at mapagpalang umaga. Meron po akong tanong sa inyo. Saan nyo ilalaan ang buhay na walang hanggan? Inuulit ko po. Saan nyo ilalaan ang buhay na walang hanggan? Sapagkat meron pong buhay na walang hanggan sa langit. At meron pong buhay na walang hanggang kaparusaan sa impyerno. Kailangan mong pumili. Nasa sa iyo yung desisyon kung ano yung pipiliin mo. Kung gusto mong makapunta sa langit, sa karya ng Diyos, abay kailangan mong piliin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kapag pinipili mong itinatakwil at pagpapatuloy ka sa kasalanan, mas pinipili mo yung buhay na walang hanggan sa impyerno. Meron pa akong pangalawang tanong. Ilang oras pa yung natitira sa buhay mo? Inuulit ko po. Ilang oras pa yung natitira sa buhay mo? Di ba kapag itatanong mo yan sa katabi mo, hindi niya alam? Maski ikaw hindi mo alam, maski yung mga dalubhasa, hindi nila alam kung ilang oras pa yung natitira sa kanilang mga buhay. Wala po nakakaalam kung kailan po tayo mamamatay. Hindi po natin hawak yung buhay. Marami po dyan, nagtatrabaho, marami po dyan, natulog lang, hindi na nagising. Hindi, tatandaan mo, remember, the reality is, hindi po natin hawak yung buhay po natin. Ano po? So meron, sabi nga po sa aklat po doon sa Marcos, kapitulo, sabi po dito sa Marcos, kapitulo 8, versikulo 36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ang usapan po dito, yung kaligtasan ng kaluluwa po natin. Yung haharap sa hukuman, kaluluwa. Bakit po? Sapagkat dumarating po ang kamatayan ng biglaan ng hindi po natin inaasahan. That is the reality. Dumarating ang kamatayan ng biglaan ng hindi po natin inaasahan. Walang pinipili ang kamatayan. Bata man, matanda man, kung ano man yung taon na yan, walang pinipili. At ang reality, ang ating physical na katawan ay babalik sa alikabok. Mabubulok yan sa sementeryo. Ang ating espiritu, babalik yan sa Diyos. At ang ating kaluluwa ay haharap sa hukuman na sinasabi ng Hebreo Kapitulo 9, versikulo 11. Minsan lamang mamamatay ang tao, pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayon sa binasa ko kanina sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 36, anong mapapala ng tao kung mapa sa kanya ang lahat ng bagay, kung mapapangamak naman ang kaluluwa niya? Sasabihin ko sa inyo, ikaw man ang pinakamayaman dito sa Pilipinas. Ikaw naman, marami ka mang ipon, maganda man yung trabaho mo. Ang tanong, kaya ka ba niyang iligtas yan sa araw ng pag-uukom? Hindi ka kayang iligtas ng mga bagay sa mundong ito. Mapa sa inyo man yung bagay, ikaw man yung pinakilalang tao, sikat ka man, pero hindi kay kaliligtas ng kasikatan mo, hindi kay kaliligtas ng kayamanan mo. Ang reality, pag namatay ka, hindi mo makukuha at hindi mo madadala yung mga naipon mong kayamanan. Yan ang totoo. At iba din ang magtatamas sa mga inipon mo dito sa mundo. Yan ang totoo. Di ba nagtratrabaho tayo para maging maganda yung future natin sa mundo ito? Ang tanong ko, kamusta naman yung kaluluwa mo? Pinaghahanda mo na ba? Kasi hindi natin hawak yung buhay natin. That's why, nandito naririnig mo, hindi aksidente na marinig mo. Hindi mo pwedeng isumbat balang araw sa hukuman, hindi ko narinig ang gospel. Hindi ko narinig yung babala. Naririnig mo ngayon. Nasa sayo yung desisyon. Kahit akong nakapagsalita, hindi ako yung magbibigay sa inyo ng kaligtasan. Ako ay instrumento lamang ng Diyos na magdala ng kanyang salita sa lahat ng tao. Ang tanging makapagliligtas sa inyo at sino po? Sabi po ng Gawa 4:12, walang sino man sa mundong ito makapagliligtas sa atin, kundi sa Jesus lang. Sino daw yung tagapagligtas? Yung kayamanan ba? Yung pastor ba? Si Kibuloy ba? Yung ministro ba? Yung pari ba? Yung tao ba? Yung pangulo ba? Sino daw ang sabi ng Bible? Walang iba kundi si Jesus. Sino naniniwala dito kay Jesus? Magsabi ng amen. Abay, parang walang naniniwala. Sino po dito nakakakilala kay Jesus? Magsabi ng amen. Sino po naniniwala dito na kay Kristo, kay kaligtasan? Amen? Naniniwala tayo. Uulitin ko, hindi po religion ang makapagliligtas sa atin.
Magsimba ka man ng magsimba, kung wala kang relasyon kay Jesus Christ, hindi ka maliligtas. Maraming tao palasimba, kala nila maliligtas sila, pero wala silang relasyon. Ang usapan dito, magkaroon tayo ng relasyon sa pamamagitan ng pagsampalataya at sumunod sa Kanya. Hindi po religion ang ipropromote ko kasi hindi po religion ang pupunta sa langit. Sino ang pupunta? Yung mga taong sasampalataya kay Jesus Christ. Amen. Sino mga yon? Sino mga yon? Tayo pong lahat. Ibig sabihin, tayo pong lahat ang mapupunta sa kara. Hindi po religion, hindi po simbahan. Ikaw po yung simbahan. Ikaw yung church na tinutukoy ng Bible. You are the temple of the Holy Spirit. Kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus Christ. Tatandaan mo walang bagay na pinaka-importante sa mundong ito. Walang masama sa pagtatrabaho mo, walang masama sa pag-aaral. Ang masama kapag nakalimutan mo na ang Diyos. Meron po akong magandang balita. Ang magandang balita, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus Christ. At si Jesus Christ, bagamat siya ay anak ng Diyos, bagamat siya ay Diyos din naman, iniwan niya ang pagiging hari niya sa langit at nagkatawang tao siya according to Pilipos. Nagpakumbaba siya. Binigay ni Jesus Christ ang kanyang sarili para sa iyo, para sa akin at para sa ating lahat sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Para tayo'y kanyang maging mamamayan kung tayo'y sasampalataya sa kanya. Ang good news is namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. Yan ang katotohanan. Sa pangatlong araw siya ay muling nabuhay. Pati ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya. Natalo ang kamatayan at ang kasalanan. Kaya maging magalak ka. Binigyan tayo ng napakalaking pag-asa. Alam nyo, dumating si Jesus. Sabi ng Marcos 10 verse 45, dumating siya para hanapin ng mga makasalanan ka, para bigyan niya ng kaligtasan. Ikaw yun. Tayo yun. Kaya huwag mong baliwalahin ang mensaheng ito. Habang hindi pa uli ang lahat, nakikita mo yung paligid mo, maglalaho yan balang araw. Nakikita mo? Pero sasabihin ko sa'yo, balang araw maglalaho ka din, mawawala ka sa mundong ito. Merong still mananatiling buhay yung kaluluwa mo na aharap sa hukuman ng Diyos. Kapatid, kababayan, ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Ay ayatin na tayo ni Apo Diyos. Hindi po pera ang kailangan mo. Hindi kayamanan ang kailangan mo. Si Jesus yung kailangan mo, kapatid. Yun ang pinaka-importante. Si Jesus ang maghari sa buhay mo. Hinahanap mo ngayon yung tunay na kagalakan. Hindi mo mahahanap yan sa relasyon, sa success ng karir, sa trabaho. Matatagpuan mo yan kay Jesus Christ. Dahil kapag meron kang pananampalataya kay Jesus Christ, makukontento ka sa lahat. At meron kang pag-asa at meron kang kagalakan sa hinaharap mo kasi sa langit ka pupunta. Pero ngayon, malungkot ka, kailangan mo si Jesus. Kung gusto nyo pumunta sa langit, kailangan nyo si Jesus. Kung gusto mo maranasan ng kagalakan, kailangan mo si Jesus. May problema ka ngayon, lumapit ka kay Jesus. Ngayon, nabibigatan ka, sabi ni Jesus, lumapit kayo, kayong mga nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Gusto ng Diyos na lumaya tayo sa kasalanan na nagawa natin. Gusto ng Diyos na tayo gumaling sa ating mga sakit. At gusto ng Diyos na tayo po ay kanyang makasama sa kanyang kariyan. Sa oras nito, tatanungin ko po kayo, sino po dito ang sumasampalataya kay Jesus Christ? Magsabi po ng amin ang lahat po ng gustong sumampalataya kay Jesus Christ. Sino po dito ang mga sumasampalataya kay Jesus Christ? Amen. Sabi po ng Marcos 16:16, ang sino mang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Yun ang sinabi ng Marcos 16:16. Kaya habang hindi pa uli ang lahat, sumampalataya ka na. Today is the day of your salvation. You must repent and accept Jesus before it's too late. Amen? Amen? Everybody say amen? Maging mapalad tayo kasi maraming mga lingkod. Ako, iniwan ko yung trabaho ko sa Pampanga dahil tinawag ako dito. Mapalad tayo kasi napapakinggan natin. May nagpapaalala sa atin.
kahit kami sinasacrifice, kahit pera na namin para sa ganoon, may ipangalat lang namin sa buong Pilipinas. Hindi po kami yung mga humihingi ng pera, hindi po kami yon. Sapagkat ang gospel po libre, ang salvation libre po yan. Sabi po, meron po regalo ang Diyos. Sabi po ng Roma 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is the bad news. Ang good news is dito po. Pero ang libreng kaloob, libreng kaloob, ay ang buhay na walang hanggan ng sino mang sasampalataya kay Jesus Christ. Libre lang Tayo mahilig tayo sa may bayad. Ito libre na nga lang, tinatanggihan pa natin. Kung ano yung tinatanggihan mo ngayon, is siyang ikapapahamak mo balang araw. Huwag mong tanggihan si Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong tanggihan si Jesus. Kasi si Jesus ang tagapamagitan ng tawad sa Diyos. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya sabi ni Jesus, ako yung daan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan mo si Jesus. Kahit yung katabi mo, sumasampalataya na yan kay Jesus Christ. Pero ikaw, hindi sumasampalataya. Hindi ko mo sumasampalataya kay Jesus Christ, yung asawa mo, ligtas ka natin. Individual ang kaligtasan. Kaya paski ang mga anak natin, turuan natin sumampalataya kay Jesus Christ. Maski ang asawa po ninyo, turuan po ninyo, sabihan po ninyo sila, ipahayag po ninyo yung katotohanan habang hindi pauli ang lahat. Ang tunay na pagmamahal, pinapahayag ang katotohanan. Hindi mo lang dapat minamahal sa mahalin mo pati ang kaluluwa niya. I-share mo si Jesus ang kailangan niya, hindi pera, hindi relasyon, hindi kayamanan, ang kailangan niya si Jesus. Amen? Amen? Sabihin nga natin, I love you, Jesus! Sabihin nga natin, I need you, Jesus! Amen? So, muli sa pumabiyaya at mapagpalan, sabi po ng pangako ng Panginoon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 11. Ayon sa banal na kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sasampalataya sa Kanya. Wow! Binigo ka, pinaasa ka ng tao, dinanarider ka, na-scam ka, kay Lord, hindi ka mai-scam, amen? Kay Lord, hindi ka papaasahin katulad ng tao. Kay Lord, sabi ng kanyang salita sa Roma Kapitulo 10, versikulo 11, hindi mabibigo ang sino mang sumampalataya. Kapag sumampalataya ka, ang pangalan mo ay maisusulat sa langit. Amen? Hallelujah! Wala man ang pangalan mo. Amen? Wala ka mang pangalan sa ayuda. Pero kapag sumampalataya ka kay Jesus, may pangalan ka sa langit. Amen? Hallelujah! Sa pagharap mo sa hukuman, amen, sa pagbuklat ng aklat ng buhay, nakasulat ang pangalan mo doon at napapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoong Jesus. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Dito kung meron po dito gustong talap mo, tibiyag mo, kung gusto mong isurrender ang buhay mo, pakinggan mo at sundan mo ang panalangin ito. Ang panalangin ito hindi makapagliligtas sa iyo. Yung panalangin ito ay unang akbang na pagpapakita ng pananampalataya at pagtitiwala mo sa Panginoon. Sasabihin ko, ikaw ang magpre-pray nito, sundan mo, taos puso. Kung nais mong sundan ang panalangin ito, close your eyes. Huwag mong tignan, huwag mong pansinin ng katabi mo. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Sundan mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Inaamin ko po na nangangailangan po ako ng kaligtasan. Panginoong Hesus, makasalanan po ako, pero tinanggap mo ako. Simula sa araw na ito, tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, iligtas mo ako. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Yakapin mo ako, Panginoon. Simula sa araw na ito, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mula lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang ating driver, ang ating pumala konduktor, at ang bawat nakasakay, nawa si Jesus ang maghari sa buhay nyo. The Philippines is for Christ. Amen. God bless po.